repotting and fixing old pot. In other words, buhayin natin ang puso kong namatay, Charis. Ayan. So, buhayin po natin ulit ang old pot ko na namatayan ng succulent. So, cemetery na po itong pot na to. Buhayin natin ulit using my new succulent. Hello, beautiful people. Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And I'm inviting you to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell for more updates on my videos. And for today's vlog, buhayin po natin itong aking old pot. Ayan, mukha na siyang sementeryo. So, this is the overview of my old pot. So, bigyan natin ng kulay. So, let's remake this pot na kinawawa ng panahon. Charot. Ayan. So, let's go. Let's remake this one to a new one. So, ito yung cactus. Try ko. Yan, yun yung cactus na yan. Dami na niyang mga babies. Ouch, ouch. Ayan, medyo masakit din. Pumusok. Ayan. Tapos eto din. Ayan. So, i-remake na natin yan. So, may baby na to. And then, medyo maglalagay tayo ng mga lupa na bago. Ipapatong lang natin dyan since okay pa naman yan, I think. Ayan. Kasi may mga nakatanim eh. So, let's go! So, ayan, let's start. So, excited na ako na buhayin muli itong pot na ito. So, tinanggal ko lang po yung ibang mga dumi dito. Ayan. Then, maglalagay ako ng build up ko lang itong sides nito. Ayan. So, for the soil, I'm just using, again, 70% of the Famistone and 30%, charot, 70% organic material and 30% of the, Famistone. So, asan yung matulis kong ginagamit sa pagtatanim? Nawala naman na, ayun. So, yun. Planchahin lang natin. Gawin na natin yung mga natin namatay. Sige, buhayin natin. So, I'm going to put the Longissima here. Teka lang, maglagay din ako ng ano po yung nilalagay ko? This is chicken manure. So, naglagay ako ng chicken manure. So, kahit bare months, naglalagay na. Wala lang, gusto ko lang. So, I will start to repot na po. So, for this pot,
second arrangement ko na po sa kanya. Kasi, yun nga, sa arrangement kasi may namamatay talaga na succulent and you have to refill again. So, that's the truth about arrangement. And, ayan, so, I'm start to put some of the plants. So, dapat itong si Sophia, I will put it on the apat ni Cotton Panda. Tama ba si Cotton Panda? Oh, si Cotton Panda. And then, yung mga lash, si Sophia at saka si Petite Beauty, yun sana yung ilalagay ko sa mga pat nila Cotton Panda. Pero, naisip ko na lang na dito sila ilagay para maganda yung likod ng pat na to. So, yung pat na to, magiging likod niya magiging harap niya is ganyan na siya. Hindi na siya pwedeng harap yung likod kasi, yun nga, hindi nakaharap yung succulent sa likod. Ang gulo mo naman, Mitch. Basta ganon. So, yan na yung harap niya. Kasi the usual I do is kahit likod at mapaharap ay iisa lang na parang harap. So, this time is ganyan na siya. So, para siyang may bonsai plant doon sa kanyang likod, 'di ba? So, para kasing bonsai yung mga succulent talaga, 'di ba? So, ayan, just putting the plants here and hopefully magustuhan niyo yung ayos ko na succulent. So, later, I will tell you kung ano-ano po yung mga pangalan and IDs kung gusto niyo po malaman yung mga IDs na mga succulent para kung gusto yung bumili, alam niyo kung sino yung bibili niyo. So, nakikita niyo to, mga tops lang sila. So, gugupitin ko na sila. Para more babies kasi, ano naman sila ngayon? Growing season ng mga Purple Delight today. So, let's go. Diba? Form. Yan. So, from cuttings and cut. Sana mag-variegated sila ng char. Yan. Yan. So, for this spot, this is ito yata si Echeveria SP. Then, may nakikita pa din ako na fungus. Ayun, nakikita ko yung fungus. So, ititreat ko na lang talaga siya ng fungicide. So, bakit hindi nyo po hiniwalay sa ibang halaman? Kanina ko lang nakita, but anyway, magpo-fungicide na lang ako sa kanila. Para safe silang lahat. Ayan. So, this is the Echeveria SP, si Bianca, na nag-stem rot. Buti na lang nakita ko. Pero, very strong siya sa lowland. And this is my cuttings from Purple Delight, tsaka yung mga propagation natin. So, itong pinaggupitan ko po, ayan. So, ito pong pinaggupitan ko na to, dati pa po yan. So, ang tumubo lang kasi sa kanya is tigi-isang pops. So, ginupit ko to as I remember mga bandang April, March. So, hopefully ngayon na growing season ng mga Purple Delight is
mas mag-pop siya. So, tingnan po natin kung magpa-pops po siya. So, ito po yung cuttings nito. So, 2 heads po yung aking Purple Delight na nakat. Ayan siya, 2 heads. So, ito din from cuttings. Actually, yung mga Purple Delight ko po dito is mga from cuttings lang po siya. Ayun. So, dito, siniksik ko sa Lola kasi kung maaarawan siya, at least safe siya dyan. Natatakpan siya. Ayan. So, ito yung cactus na to. Siya na yung talaga yung buhay ng pot na to. So, maybe siya yung aagaw ng mga ano ba tawag dito? Ng nutrition ng soil na to. Ayan. Hirap na hirap yarn. Ayun. So, anyway, this is the Langissima drops. Ayan. Ay, mababa yung camera ko. Sira na yung standard ko. Ayan. So, ayun yung Langissima drops. First time to have that one. And then, si Haworthia na twirl. And then, ayan, cactus na originated sa pot na ito. Diba? Ang tipay ng mga cactuses. And then, this is the Petite Beauty. May mga red siya sa tips. And then, pabilog yung kanyang leaves. At saka mas mahaba siya. Kasi parang hawig sila ni Sophia. Kung titingnan niyo po. Ayan. So, this is Sophia. Mas maikli yung kanyang mga rosette. And mayroon din siyang maroon color sa leaves. Sa tips ng kanyang leaves. And si Sophia, mabait po yan dito sa lowland. And i-recommend ko po siya sa inyo. Si Grenovia, first time to have this one kasi. So, medyo matanda na yung makahoy kasi to. So, matanda na siya. Kaya, I don't think na pag kinat ko siya is magbibigay siya sa akin ng pops. Kasi medyo matanda na yung kanyang stem. So, ayun. Baka nung panahon noon mamahalin pa to. Ngayon, mura na lang siya. And then, sino pa ba yung hindi ko na-flex? So, yun lang naman. Ay, ito pala si Kokoro. Ayan. So, ito, si Peach Candy, and then, the Irish Smith. Ayun. So, naglagay lang po ako ng toppings is cultured soil. So, yun po yung tinappings ko sa kanila para maganda naman siyang tingnan. And, ayun, parang hindi rin siya dapuan ng pest kasi may neem cake powder na po yung cultured soil. So, ayun. Tapos, since may mga cuttings ako dito, dinamihan ko sa side na to. Dahil maganda naman din siyang pang-roots. Ayun. So, ayan. Hopefully, this would be the beautiful arrangement. The last arrangement sa kanya, diba? So, pangalawang arrangement pa lang naman po natin yan. And, ayun, hopefully, mabuhay sila sa pot na ito. And, so, kapag sa pag-arrange kasi ng succulent, usually, yun nga, advantage kasi ng pag-arrange ng succulent sa isang pot is nag-aagawan nga sila ng nutrition. So, may mamamatay talaga. So, kailangan with the distance, ayan, para hindi sila mag-aagawan. So, wag nyong punuin kasi dati pinupuno ko talaga ng succulent yan kasi maganda kang tingnan, diba? Pag punong-puno siya ng succulent with different varieties, diba? So, anyway, hopefully this succulent would be the last arrangement, diba? So, medyo nasunog lang to si Twirl, pero maganda po yan. Tsaka, walang ka-arte-arte dito sa lowland. Ayan. So, if you like this video, please hit the notification bell at tsaka mag-like na din kayo. And also, subscribe sa mga hindi pa nagsusubscribe. Pwede pa po. Ayan. So, that's it. And thank you for watching and see you in my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Plantita saying God bless po at laging mag-ingat.